Empleyado ng Pasig City Hall, hindi taga-Pasig? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahangaan nating alkalde ng Pasig ngayong araw po ng Biyernes, April 25. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share na rin para mas dumami pa po ang makapanood ng video natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila ginagawa ng issue ng kalaban ni Mayor Vico Sotto. Ang empleyado daw di umano sa City Hall ng Pasig ay hindi daw taga Pasig. So pakinggan natin ang caucus nito patungkol nga po dito. Pasig ang mga nagtatrabaho sa City Hall natin. Matatalino mga Pasigenyo, hindi lang nabibigyan ng opportunity. Bakit tayo kukuha sa ibang lugar? Dapat Pasigenyo. Kasi ang Pasig ay para sa mga Pasigenyo. Yan. Hindi ako mahilig magsalita ng mahaba. No? Basta ako, ang sinasabi ko sa inyo, sa akong ina, no, na nagsumikap. Tinataguyod ko yung 4 na anak ko na kasama ang asawa ko. Isa din akong babae, o karamihan dito babae, no? Na naging sumikap din ako, na nagtrabaho din ako, naging isang empleyado din ako. Nakatulad ng karamihan ng mga Pasigenya dito. So yun nga mga kaparokya, tila umiiwas ang kalaban ni Mayor Vico Sotto na mabash patungkol sa Pasig City Hall employee na kung saan ayon daw di umano sa mga tao na nandoon or nagsabi ay hindi daw taga-Pasig ang ilang empleyado ng nasabing City Hall. At according to her ay dapat mga taga-Pasig ang empleyado ng Pasig City Hall at hindi daw taga-ibang lungsod. Well, wala na akong masasabi sa pagkamarites ng kalaban ni Mayor Vico Sotto at gaslighting pa po ang ginagawa. Bakit kanyo? Siya ang nag-provoke about the issue pero dapat mga tao ang ibabash dahil sa mga tao daw di umano nang galing yung patungkol dito. Diba? Parang bata lang mga kaparokya. Well, let's talk about it mga kaparokya. What's wrong with that? Anong mali sa pag-hire ng empleyado na hindi taga-Pasig? Ang pagkakaalam ko mga kaparokya ay minana lang po ni Mayor Vico Sotto yung mga empleyado from the previous administration. Wala naman nakasulat din sa batas na ipinagbabawal yan at hindi lang naman sa Pasig nangyayari yan kahit sa ibang lungsod. Actually mga kaparokya, sa barangay nga may na-hire na taga-ibang barangay. The point here is kung na-meet ng taga-ibang lugar ang standard at requirement na hinahanap ng isang employer sa isang empleyado, syempre dun ka, di ba mga kaparokya? Kaya nga may assessment na tinatawag, may interview, may exams, or assessment nga mga kaparokya na tinatawag. Hindi ba nito ina-applyan sa kumpanya niya? Ikaw, kaparokya, bilang isang businesswoman, businessman, bilang isang owner ng kumpanya, magfo-focus ka ba sa applicant na hindi na-meet ang hinahanap mo at masasabi mo bang okay na yan, taga-Pasig naman yan? Ganun ba yon? Kung yan ang mindsetting ng isang leader, hindi siya magiging effective na leader. And that argument does not make any sense. Talagang wala pong kakwenta-kwenta yung ganyang argument. Tsaka magpo-provoke ka ng isang issue tapos gusto mo i-bash ang ibang tao. Anong kaisipan meron ka pag ganun? Nakakatawa lang mga parokya kasi laging ini-insist ang pagiging ina, ang pagiging babae. Well, kung napalaki natin ang mga anak natin ng maayos, good for you, good for us mga kaparokya. Pero iba ang usapin ng pagiging ina pagdating sa paggugobyerno or sa pamamahala ng isang lungsod. Sorry sa mga ina at sorry sa mga babae. Hindi ko po sinasabing hindi nyo kayang maging leader. Siguro against lang ako sa laging nag-i-insist na dahil sila po ay isang ina or sila po ay isang babae. Gas-gas na po yun at magkaiba po yun. Para sa akin, ipagpatuloy natin ang pagiging mabuting magulang, ina man or ama. Pero wag natin ipagpatuloy ang pagiging marites
natin. Nakakasira ng pagkatao yan mga kaparokya. Focus tayo sa problema, hindi sa ikasisira ng tao. Walang magandang maidudulot yan. Stick tayo sa plataforma, hindi sa iba't ibang issue na wala namang kakwenta-kwenta at walang sapat na katibayan. Kung meron kang ebidensya, ilabas, hindi yung imamarites mo. Hindi pwedeng maging pamantayan na okay na yan kasi taga Pasig or taga Quezon City. Ang pag-hire ng isang empleyado hindi dumidepende dahil sa lugar niya yan or lungsod niya yan. Dapat kailangan ma-meet ang standard at requirement ng isang kumpanya. Alam ko na alam naman ito mga parokya dahil business owner itong kalaban ni Mayor Vico Soto. Again mga kaparokya, sa pagkakaalam ko, ang mga empleyado ng Pasig City Hall ay minana lang po ni Mayor Vico Soto from the previous administration. So kayo mga parokya, what are your thoughts about this? So hanggang dito na lang po tayo mga parokya, magsiingat po tayo. Thank you and God bless.